The world is in panic. Rumors of war and weapons were silenced. Busy and hassle days are put to a halt. Economy is on its downfall, and fear is on the rise. Supplies are scarce due to panic buying. Countries are in serious mandate to stop the spread of the novel coronavirus, also known as COVID-19. Scientists are chasing time as the world is in chaos, and the need to create an antidote against these coronavirus, fast-tracking, even skipping some lengthy procedures, and making vaccines because the world is in terror. The World Health Organization eases the public by giving information on how to avoid the spread of the virus, eating healthy food to boost the immune system, drinking plenty of water, practicing good hygiene with strong emphasis of frequent hand washing. Now the question, did Jesus give us an example on how to avoid such virus like the COVID-19? Are these scientifically based ways? Can also be found in the Bible. We will answer these questions only here on Good Morning Pastor. O karon makauban nato way lain ang atong taga-dirigid sa South Philippine Union Conference ug karon ang Field Secretary for Evangelism sa Southern Asia Pacific Division way lain Pastor Edwin Dolfan. Good morning, Pastor. Good morning, mugmayong Pastor Edwin, good morning. Welcome din sa Panibayas Kapuntagon World. Thank you so Sumala much, sa video, Pastor, Pastor no? Kaning inaaning mga pestilences, naabay mga nahita mo sa Bible as a background. Actually, yes, there is nothing new that is really taking place. A lot of these things had already been experienced in the past. Og nahisulat sa Bible mo na nga, doon na tayo kapanaminan, doon na tayo kakuhaan og sanglitanan. And when it comes to fighting this disease, is there any example nga gipilin si Jesus ato or sa ilang panahon giunsa ba nila ang katubang kani atong mga present hinahimo karon scientifically, is it pina-practice po sa Bible sa una like hand washing or something? Yeah, sa Holy Scriptures, pananglitan, in the book of Leviticus, na ay about 5 chapters diha. 6 chapters. 6 chapters. Leviticus 11 until Leviticus 16. Makita nato ang ginganlan og the law regarding health preservation. Hygiene. Everything related. So, naa diha ang how you care for the sick, what you do when something is going on in your body, para sa mga kababayan nga doon na ilang gina-expect, o nasa sulod sa inyong community na ay nasakit, what will you do? Leviticus 11. Chapter 11 verse, chapter 11 to 16. 6 chapters na sa Leviticus nga na-guideline para sa mga tao sa Diyos dito sa Israel. But in general, walay butang mantingali sa akong paminaw nga nahitabo sa turon nga wala tay makutlo nga talambagan sa scriptures. Kaysa Psalm 139 verse 16, ginaingon man nga, in your book, everything has already been written in relation to our body. Yeah. When God created us, kay siya may naghimo ining ato lawas, pareha gyud ang iyang pag-create sa ginahimo sa mga inventors og machine sa pagkakaron. Ang mga inventors og machine, inig-invent nilag makina before na nila i-distribute para sa market, maghimo gyud silag libro nga ginlan nato manual for owner's use. Operation manual for owner's use. Maupo na ang iyang pagbuhat sa atong lawas. Pagbuhat niya sa atong lawas, nagbilin po siya guideline. Ang Holy Scriptures, there is nothing in our life today, whether we talk about physical life, social life, spiritual, and all other relationship with the community. Walay butang nga dili nato kakuhaan og scriptures. Pananglitan, nagunawon ako, asa ka ka-plug og text ni iningingalan nato karon og stay at home. Lockdown. Pastila, nakakita mo kong verse, Pastor, naa sa Isaiah chapter 26, verse 20. Rather, chapter 26, verse 20. Paminaw ra mo sa giingon sa scriptures. Come, my people, enter your chambers, shut your doors behind you, hide yourself as it were for a little moment until the indignation is past. So,
practically everything that is happening now dunay basis sa scriptures. Ang law of sanitation, pastilan. Tan-aw nato ng Leviticus 11 until 16, pagkadaghan kay natong makatunan diha. Mismo kanang guideline kalabot sa diet, akong gipamalandong wa man gyud masipyat ang Ginoo. Ang uban mga tao moingon nga para ra man na sa mga Hudiyo, kay hinlo naman na. But the doctors are now the ones describing. Even kining nahitabo karong mga pila ka bulan nga milabay, asa man gikan ang gingalan nila og African swine fever. Nga linibo ka mga baboy ang nangamatay. But long before these things happened, the Bible had been warning us that pork is not for human consumption. Ang mga tao lang nangita lang paagi nga ma-defy nila ang gisultis Ginoo. Pero kung ato gyung matngunan, everything related sa atong pagtagad sa lawas, kay ang kadaghanan sa sakit nga naas tao ron, ginganlan manggulog naabot sa tao tungod sa lifestyle. Unsay gihimo nimo sa imong kaugalingon, gisunod ba nimo ang balaod sa maayong panlawas? Generally, ang balaod sa maayong panlawas is a biblical prescription. They are only being elaborated now by modern doctors, which means doctors are supporting the biblical principles on the preservation of health. Yeah, exactly. Gani, Sir Jans, mabantayan na to diha, Pastor, no, nga ang ilahang process of decontamination is very strict diha sa gisulti sa Leviticus. Now, unsa may ikasulti na to, what does the Bible propose para sa mga Christians to be part of the solution to the problem nga ato nga gisagubang karon, for example kining COVID-19, Pastor? I would say nga ang ato ra gyud tingali nga main responsibility is, first of all, musunod ta sa gi-implement nga safety measures by our government. Naaman po na sa Bible gyapon karong Romans chapter 13. Let us obey our government in this matter. So ato ning iplastar sa una-una ang atos kaigsuonan. What is happening nganong naputol ang atong religious gatherings, ang atong mga convocation sa churches, is only a preventive measure. Paglikay ni ining nganlan og close body contacts nga mahitabo, di gina nimo kalikayan kung naatay church fellowship. Mangumusta, maghalog, unya nahibawom ta nga ang cause karon sa one of the major cause sa spread kanang contact. Yeah, ang tao nga na contaminated, ang kinsa may nasayod o kinsa na contaminated o wala. Nobody knows kay butang guning nga dili makita. Apan ang preventive measure, putlo na lang sa nato ang mga gatherings nga mag-involve sa pinundukay sa mga tao. So for me, mga brethren, akong itambag ninyo, ayaw in tao ninyo o i-elaborate o interpretar na doon na ni religious persecution. No, this is not religious persecution. Wala man tagi restrict sa atong religious privileges. Except nga gidid-an lang ta, gipahimatngunan lang ta, nga dili lang ta magpunsisok sa usa ka dapit, kay naaman diha ang posibilidad sa spread sa virus. Kung takibawag kinsay career sa pagkakaroon, kinsay na contaminated. Ako bitaw on my part, I arrived from outside the country March 11. Immediately pagka March 12, ni-submit ko sa akong kaugalingon og gingalag self-quarantine. Naglikay ko og contact sa mga tao. Karon kini akong participation dinhi naa pa man sa akong 14 days. But I am at a distance. Gimintain nato kay ato man pud ning gisgutan nga when we hold programs like this, you see, you who are viewing the program right now, nakaamgo mo nga katong crowd sa atong mga hosts diri in the usual Sabbath presentation every Sabbath morning. Nawala to. Why? We maintain a possible 2-meter distance. How far are you from me? Because wala man ta kahibalo. But sama sa gisgutan na niining television pananglitan karon, naay mga tao nga nahimong COVID positive nga asymptomatic, wala man sila nakita sa ilang lawas. I don't feel that in myself now. But to be sure nga ni ubeta kay wa man kita kay balo og kay di man lagi ni makita nga kalaban. Musunod na lang kita sa mga guidelines nga gihatag kanato sa mga health authorities. So this is not religious persecution. This is not a sign of lack of faith. Mao mo na ilang kuan karon. Mao mo na ilahan. Ay, naamang gani ko nabasahan nga na nakadaog ang kaaway ini. Brethren, it's not that issue here. It's the issue of health preservation. Ang pagmatngo nato nga dili ta makaamot sa pag-spread, kun dili makaamot tinuon ta sa pagsumpo.
Kaya ako manggituuhan og wala pa ning restriction sa social distancing. Grabe yun. Pareha na ang atong rate karon tingali sa Italy o sa China. Apan naatay example nga sa nasyon kay pandemic naman eh. Ang example nato nga nakuha ang Korea o ang Macau. Yeah. Kay pag strict yun, pag ingon nga naanay daghan nga na-infected sa Korea, grabe ang ilang social distancing, grabe ang ilang isolation, ang ilang stay at home nga law, gi-strict yun nila. Maingon man ang sa Macau, kanang Macau, grabe mang crowd ya kay gambling center gambling capital of Asia, gambling capital of Asia. Pero gipugnan nila na tanan og by what as a result of that, Macau and Korea nga pagsugod grabe ang spread karon nasumpo. That is what our government is trying to do sa ato diri sa Pilipinas. Yeah, hopefully, Pastor, mahitabo na din sa Pilipinas only if people will begin to cooperate. Nya murag nag-cooperate naman tang anam-anam karon mga kaigsunan gani where when you stay at home, kami din sa Hope Channel mga igsoon nagsige mi hunahuna og unsay mga materials nga religious nga pwede na mo ipaulan sa ato nga mga viewers niining panahon na surgeons nga wala sila gihimo. Pastor, murag medyo na intriga ko gamay ba katong mga religious issues bitaw nga na involved. Daghan manggoy nagsulti nga mura og Union of Church and State nang nahitabuan ni karon nga nituo ang church sa regulation sa government. What do you have to say about it? Far-pitch ra pud na siya kaayo. Wala man ni mag-involve og Yes. man kakakita niini bisan gamay. Yeah. Ang freedom of expression, freedom of religion is still as strong as ever. Ang panahitabo lang nga dunay crisis nga ang mahimo natong contribution sa crisis ang pag-cooperate. Wala gyud ta gitambagan nga atong hunungon ang atong inunta kagawasan sa pag-exercise sa atong pagtuo. Pagkanindo tinuuna nga ni atas kahigayonan nga i-prove nato sa mga tao nga we are serving the Lord not because we are part of a church community. Because whether we like it or not, ang atong relasyon sa Ginoo personal gyud gihapon na. Kanang tambag sa Hebrews chapter 10 verse 24 and 25 nga ayaw kamo paghunong sa balaang panagkatigom sa necessity na sa importance of fellowship sa normal nga kondisyon pero kana gamito na nimo karon para sa kining restriction on religious gatherings dili na siya mo apply parpits ra layo ra kaayo sama sa akong giingon dili ni religious persecution dili ni religious restriction. This is simply prevention of the spread of the virus because it has been proven nga ang kusog nga pag-spread sa virus ang mga social contact. Supog nga na, and this is cooperation. Yes. Wala ni maagin sa Bible. Romans 13 gihapon ni, mo-cooperar tag sa gisultis atong pangagamhanan. So sama sa giingon sa una kung ingon walay pagtuo ang mga Israelhano ngano man ang mga sanglahon nila mga ipalayo. Bitaw. Yeah. So Pastor, what is your message atong mga kapaglawom who are watching na ay kahadlok grabe ang fear actually duha daw ang ga-spread karon. Ang virus ug ang fear sa virus mas paspas pa ang fear. Nga grabe unsay mga pagpadasig nga ihatag nimo sa atong mga kapaglawom. I believe, mga kaigsuonan, usa ang atong angayan gyudumdumon pag-ayo. Unas tanan, kat-un ug unsay nasulat sa balaang kasulatan, unya pagdugang sad pagkat-on sa mga gihatag nga guidelines sa atong hygiene and sanitation. Kay kung ato na siyang i-practice, ma-prevent ang atong pagka-contaminated. Kay sama sa atong naisgutan, kini nga sakit is largely taking place because of lifestyle. So usbunta ang atong lifestyle, mubalik ta sa original diet, sundo nato ang biblical prescription, unya sundon po nato ang health guidelines nga gipahimangno kanato from time to time. There is nothing safer, there is nothing wiser but to be very vigilant in fighting against this and to be very careful nga dili ta makontaminate pinagis pagsunod sa mga naanay guidelines nga na-establish. Amen. Amen. So Pastor, greetings sa iyong hinigog mas kinabuhi. Akong ginapasidanan ang atong kaigsuonan, paidangat na ko ang greetings diya kaninyo. Enjoy your Sabbath while you are at home. Akong i-advise sa inyo, follow our station where you are updated both religious and at the same time health updates. Hinaot nga ang Ginoo magpanalangin kaninyo ni ining panahon nga wala ta nagkatigom sa iglesia
apa nagkatigom ta sa atong panaghiusa sa pagampo ngadto sa Ginoo. Remember, lagyo ta sa usag-usa sa pagkakaron, pero ang atong tingog baya nahiusa sa pagsulbo ngadto sa trono sa Ginoo. Tungod kay nagtigo magyapon ta luyo sa mga nahitabo.